Sabi ni ma'am, ayoko na magnegosyo. Nakita ko yung mukha ni mami, oh. Sabi niya, ayoko na magnegosyo. Mas magandang sabihin ko sino to, kaysa bulahin ko kayo. So, ayun yung sinasabi natin. May mga tao po kasi na nag-negosyo because of only the mission, not the profit. Tayo sa profit. Doon tayo sa profit. Ngayon, ilan ang target sales mo? 500. Maynila ka eh. 100 per Pieces, container. Yung bote. Hindi ata kakayan. 500. Hindi fighter pong kausap ko. Security guard, nagtayo ng Watermax, naging successful, hindi mo rin magnegosyo. Pastol ng Kambeng, Barakito Quatri Filling Station, Mabini, Pangasinan, shout out. 4 na ang branch, hindi mo rin magnegosyo. Pastol ng Kambeng, successful sa water station. Client ko yun. Ma'am, negosyante ka. Alam, papatalo ka sa hindi mo rin magnegosyo. Paano nagagawa ni Alfred Watermax na nakakapag-travel, naiikot ng buong mundo, nakapagmumotor, tapos naging negosyo? Ano ko ginagawa? Isa lang ang sagot ko sa yun. Diyan po, system and time management. Kayo po ang mukha ng sarili yung negosyo, hindi yung tauhan nyo. So you are the one who will look for your customer. Kasi kung ang gagawin nyo, yung delivery boy nyo, uutusan nyo lang na manap ka ng customer, ganito gawin mo. Siya po yung kilala ng customer mo. Ma'am, pag umalis sa'yo yun, pati customer mo nawala. Diba? Eh paano kung ikaw ang kausap ng customer? Hi, good afternoon. Sir, Dada. Hi, ma'am. Hi, sir. Lloyd. Marvin, Lloyd, Dada. Dada, and Meron po. Ma'am Beth. Mami Beth. Yes, Mami Beth. How can I help? Sit down, dito tayo. Para maluwag. So, ano po ang may paglilingkod ko? Ano po nag-explore po si Mamang ng mga bagong business. Speaking of mag-explore, ibig sabihin, ninegosyo na kayo. Yeah. Magdadagdag lang. Anong negosyo niyo dito? Industrial tools supplies. Mga machineries, Hardware. equipment, yun. Just around. Construction. Yayamanin. Yayamanin. So, you are one family. Water station po ang plano nyo, tsaka laundry. Apo. Okay, so ano po ang gusto nyo malaman na detalye? Kasi yung lugar, nasa 28 square meter yung isa, yung isa 21 square meter. Sigurado ma'am, meron na rin kayong feasibility study na ginawa bago Wala kayo pa pumunta naman. dito? Wala pa. Wala pa. So, mag-start pro tayo from scratch. From zero knowledge. So, okay itong vlog na to, magiging informative to kasi from zero eh. Kasi most of the time ma'am, mga pumunta rito, alam na nila. So, hindi ko na kailangan mag-explain. So, since i-discuss ko sa inyo yung zero to meron, would you want me to start this conversation on how to put up a water refilling station business? Yes, please. Okay. Could you get the form, please? Okay. Pero side question, ma'am, meron kayong mga iba pang gustong malaman agad before I start the discussion? Kakayanin kaya yung upa na ano? Kasi yung Nasa- OPEX, yung operational expense po talaga yun. Sa Manila po kami. Okay. Medyo matataas po talaga. Ang renta. Oo. Kailangan nyo malaman po yung tinatawag nating revenue. Kung kaya ba yung renta. Kapag Manila kasi, kahit mahal ang renta, kung ang ano naman po natin, yung volume po ng customer ay marami, kumikita pa rin naman po. Kaya lang, syempre, nowadays po, medyo talagang mataas ang competition sa market. So, ayun po ang isa sa struggle natin. Pero, lagi naman po may pamaraan para kumita pa rin sa negosyong to. Kasi marami pa rin naman kaming na-installan na client namin na hanggang ngayon, kumikita pa rin naman po kahit crowded na po yung water refilling Kasi station. nakalalabasan ng ano doon, renta is nasa 70 ano na eh. Nasa 72. Yeah, ganun po talaga ang renta sa Maynila. 72,000, 100,000. Kakayanin ba yun? Kaya, ang tanong ko sa'yo, ilan po ba ang goal mo? Ilan po ba ang target sales mo? Kasi kung sinabihan kita na, o kaya ba 1,000 isang araw? Aba, kayang-kaya yun. Kasi lagi yun ang pambangga natin dun eh. Kahit sabihin mong 200,000 pa yung renta mo, 200,000 per month, eh kung 1,000 per day naman benta mo, kayang-kaya yun. Magkano ang presyo ng tubig sa Maynila? 40. Saan nyo gustong magbenta? Sa 40 sa 35? Siguro sa 35 tayo. So kung 35 pesos, wala pong muna ha, ma'am.
Kasi once na pinasok nyo ni 35, hindi mo na may tataas yan. I'm honestly telling that to you. Kasi yung kinukuha namin dati, matagal, Kaya worth it talaga. Okay, ganito. Tinatanong ko kayo kung magkano yung serbisyo nyo. Yun ang totoong tanong dapat pala. Magkano po ba yung serbisyo nyo? Kasi kung pinasok ng 35, hindi mo na ma-40 yan. Kasi kapag pinorte mo, lilipat na sila. Magtatampo sila eh. Kaya kung ako tatanungin mo, ma'am, magkano ba yung gusto ko? Kung nakita mo na may 40% nagbebenta ron, I might suggest na i-clone nyo na lang sila. Kapihin natin sila. Kopyahin natin po yung tinatawag natin na market price na 40 pesos. Kaso yung 40 pesos nagsara na. Ngayon, mayroong nag-aalok na 35. Pero malalayo sila. Nagsara. Pero kahit nagsara, ma'am, may laging dahilan kung ba't nagsasara ang isang negosyo. Di ba? Pero yun, hindi na lang ni-renew doon sa pwesto nila. Kaya, Posible po yan. Kayo po ba, ma'am, sa halagang 40 pesos, satisfied na kayo? Kasi- Binibili niyo yung 40 pesos? Oo. Kung ako po magsasuggest po, doon tayo sa 40. I-open up nyo ng 40, tapos standard price na lang. Kasi pag nag-35 ka na, hindi ka na makakapag-request na taas natin ng 40. Mahirapan kayo. Pa yung mga galon nyo, mawawala yan. Kasi ang water refilling station business po kasi, observe ko din po yun. Kasi kahit ako may area ko ng 4 na water station, the moment I put my price, hindi ko na maitaas. Mahirapan ka na magtaas. Hanggang sa yung kalaban mo, papasukan ka din ng mas mababa. Kasi ang iisipin nila, kaya mo nga ng 35 eh. Pasok ko 30 pesos. Akin naman tong shop eh. Hindi naman ako nagre-renta. Kasi ma'am, may mga naging-negosyo ng tubig na to ma'am, hindi na nagre-renta. Kanila yung shop, kanila yung pwesto. Eto nga, nagre-renta eh. 35 ang benta. Eh di papasokan kita ng 30 pesos. So, yung iba naman, okay lang yan. Tinayo ko tong negosyong to dahil meron akong community responsibility eh. Gusto ko lang to na, na maging tulong sa komunidad namin. 20 pesos? Yung iba nga, libre ma'am. Yes. May mga client ako libre. Charity. Kumaga, sino-open ko sa inyo para at least kahit paano may idea kayo. Sabi ni ma'am, ayoko na magnegosyo. Nakita ko yung mukha ni mami, oh. Sabi niya, ayoko na magnegosyo. Mas magandang sabihin ko sino to, kaysa bulahin ko kayo. Diba? Baka sabihin niyo, binobola ko lang kayo, kaya kayo man bibili dito. It's better na maging transparent ako. Yes, yung client ko sa Batangas, si Shandy Water Refilling Station. Charity yun. Libre. Kasi naka-solar siya. Solar operated lahat ng negosyo niya eh. Wala siya binabayarang kuryente. Wala binabayarang renta. Walang tubig na binabayaran kasi lahat natural resources. Sabi niya, Alfred, anong gastos ko dyan? Manpower lang, deliver. Kahit pamigay ko yan, libre. Kung nauho kayo, dito ko. Bibili kayo. So, ayun yung sinasabi natin. May mga tao po kasi na naging-negosyo because of only the mission, not the profit. Ayun. tayo sa pro. Doon tayo sa profit. Saka na yung mission kapag tama. Pagka super financially stable ka na tinatawag, di ba? So, doon tayo sa profit. Okay, ma'am, magkano? Siyempre, pag profit ang pinag-uusapan, mukha tayong pera ngayon, biglang nagbago yung tono ko, no? Mukha tayong pera ngayon, di doon tayo sa 40 pesos. Kung kaya mo i-50 pesos, gagawin kong 50 pesos yan kasi, mahal lang oras ko eh. Palagi ganon. Ganon palagi ang mindset. Yung serbisyo mo, ma'am, yung stress mo, yung abala mo, ma'am, magkano ba yan? Yung lagi ang tanong. Kasi kung kaya ng bayaran yon, worth it ba na na-stress ako, na wala yung peace of mind ko dahil instead na namamahinga ako sa bahay, ay suman ako namumuhay, nandito nagtutubigan ako, dapat worth it naman. Doon tayo sa 40 pesos, ma'am, huwag ng 35, kalimutan mo na yon. Ngayon, ilan ang target sales mo? 500. Maynila ka eh. 100 per Pieces, container. Yung bote. Hindi ata kakayan. 500. Hindi fighter tong kausap ko. Hindi kaya. Gusto ba magkano sa ganong Average. Yung mga client ko na hindi marunong magnegosyo. Negosyante ka, ma'am, ha? Take note. Okay. Yung mga hindi marunong magnegosyo na kliyente ko, ang usually average benta nila, 300 to 350 pieces. Ang kaya nilang ibenta. Yun ang average. Hindi marunong magnegosyo. Ma'am, advantage mo, marunong ka magnegosyo. At dahil sa negosyo ka, sigurado may connection ka, ang tinatawag. Sila walang connection eh. Security guard, nagtayo ng Watermax, naging successful, hindi marunong magnegosyo. Pastol ng Kambeng, Barakito Water Refilling Station, Mabini, Pangasinan, shout out. 4 na ang branch, hindi marunong magnegosyo. Pastol ng Kambeng, successful sa water station. Client ko yun. Ma'am, negosyante ka. Alam, papatalo ka sa hindi marunong magnegosyo. Lalaiting kita. Di ba? Hindi, ito. Yung pinapasok niya, ma'am, is a very basic business. Ang binabanggit ko, water station is a very basic business. Sabi mo, nasa trading kayo, di ba? Ang dami yung materials, ang dami yung in-inventory. Yun nga, hindi kayo nalulugi. Ito, natural resources lang, ipaprocess nyo. Paglabas no, na filter no, pera na. Kung kinaya nyo yung stress level ng isang laundry, ng isang hardware business, basic sa'yo water station, ma'am. Kasi ako, makatinga ulo ko, pag pyesa-pyesa, ito, magkano yan. Pag ninakawan ako ng tao ko, lugi. Di ba? Sa hardware mo, pag nawalan ka ng isang sakong simento,
Wala kayong semento. Kasi hardware binanggit nyo eh. Sorry. Mga power tools po. Power tools, mga power tools. Yung mga power tools, ma'am, di ba, ang dami rin kalaban, lalo online, di ba? Marami nang available sa Shopee, Lazada, TikTok Shop. So, nowadays, kapag nakapwesto pa yung ganon, kinakain sila ng sistema. Kasi, kunyari, bibili ako ng makita, bili ako ng grinder, tignan ko na lang sa Shopee, magkano ba yun? Makakabili ako, maghihintay lang ako sa bahay, di na ako pupunta sa shop mo, di ba? I could also do directly order from China. So, yun ang problema na yung industriya na yan, medyo tinatamaan talaga ng mabilis sa pagbabago ng panahon. Oo, si ma'am. Sabi, nakikinig. So, ngayon, ma'am, ganito, 40 pesos, kung bibigyan kita ng target quota, multiply by 500 container per day, that will be 20,000 per day. Gross income mo, 20,000 pesos per day. I-multiply natin sa 26 days, kasi linggo nagpapahinga ka, that would be 520,000 pesos. Gross sale in a month. Sound interesting, di ba? Kanina, din-discourage ko kayo. Ngayon, parang sabi ng mata ni ma'am, kaching. Sabi ng mata ni ma'am, kaching. Diba? Uy, 5 kalating milyon pala isang buwan ng pinag-uusapan natin dito. Mabira, diba? Iyon, ma'am, isang water station, yes, kayang kitain. Ako, on my water station journey, isa sa water refilling station ko, nakakabenta po ako ng 700 bottles daily. Kung babalikan yung mga previous video ko, yan din yung sinasabi ko. Meaning to say, hindi po ako gumagawa ng kwento. Sa probinsya pa yon. Kung kaya ko ito 700 pieces of containers daily. Sa Maynila, basic sa inyo yun. Containers yun, container. So, kung 500 pieces ang benta ninyo at the amount of 40 pesos, posibleng kumita kayo, gross sales ninyo is 520,000 in a month. Yun po yung pinag-uusapan natin. Now, sa water refilling station business, kahit tanggalin mo na po yung kalahati, divide into 2, makakakaneto ka pa rin ng 260,000 pesos. With all of those hard works, efforts, you put your full dedication on the line. Dito naman po, once na nakabisado nyo na ang water station, nagiging routine. Kung pamilyar po kayo sa tinatawag nating delivery and pick up na tinatawag, nagiging routine siya in a way na kapag may customer ka na, every other day, gagawa mo na lang yun ng ruta. So meaning to say, tatrabuhin mo lang po siya within 3 to 4 months, hard work, tutok. Pero kapag nakuha mo na yung diskarte, may market ka na, may loyal customer ka na, may sistema ka na, kumpleto na yung sistema mo, ang next nakabayaran naman nun is time freedom. So kaya tayo naging negosyo kasi gusto mo ng time freedom di ba? Kasi lahat naman ng negosyo, kung napapansin nyo, ay, ewan ko kung anong vlog ko yung pinapanood ninyo. Ano bang vlog ko pinapanood? Tubig lang? Hindi, lahat. Lahat, pati yung travel ko? Okay. So what you see on what I'm doing is, pag uwi ko ng Pilipinas, yun ang laging question sa akin ng mga subscriber ko Paano nagagawa ni Alfred Watermax na nakakapag-travel, nakikot ng buong mundo, nakapagmumotor, tapos naging negosyo? Ano ko ginagawa? Isa lang ang sagot ko sa dyan po, system and time management. So kung may sistema ka sa negosyo mo, kahit iwanan mo yan, may mga taong magtatrabaho dyan at aayusin yung negosyo mo for you. Ganun lang po yan. How did I do that? Kasi nga may sistema. Kung walang sistema, hindi ako pwede umalis ng Pilipinas. Hindi ako pwede umalis dito. Kung hindi, mawawala lahat ang customer ko, mawawala yung kita ko, mawawala lahat. So, lagi akong nag-aalat lang ng time management ko palagi in doing this business. So, tayo naman po, nag-inegosyo tayo, kaya para magkaroon tayo ng panahon sa pamilya, panahon sa anak, sa sarili natin, sa Diyos. So, lahat yun may bibigay natin. Kapag meron ka tinatawag na sistema. Okay? Kayo po ba nakakaalis kayo doon sa pwesto niya ng matagal? Oo, yun naman pala So, ibig sabihin may sistema na tinatawag. Sa water station, posibleng ganun din. Kung ano yung ginagawa niyong sistema sa negosyo ninyo, i-adapt nyo lang sa water station. Pwede pa lang tumakbo yung negosyo natin ng hindi tayo laging nandun. Pero before mo iwanan yon, before mo bigyan ng panahon na maiwan mo siya, kailangan may nabuo ka ng system na dito ka, ikaw Liza, dito ka, ikaw dito ka. Diba? Lahat na i-designate mo na yon. Okay? Sino ba yung titingin dyan pag wala ako yun? Dapat meron ka ng inassign. Anyway, sa water station ganun din. Ngayon, kung kukumpitin nyo ma'am, yung 520,000 na binabanggit ko sa inyo, sa 500 containers pa lang po yun. No? Magkano yung renta na binabanggit mo kanina per month? Doon sa dalawa. 70,000? Oo, nasa 70 plus. Dalawa na yun. Isang 28, isang 21. No, di bawasin na may 70,000 dito ma'am. Magkano pa ibabawas mo dito? Tao pa. Ilan tao mo? Pag 500 container po yan, kaya po ng 5 tao yan. Magaang na trabaho yon. Kasi ang quota ko po dyan, every container po, every tao, ang kinokota ko, 100 container. Kunyari, big boss, ikaw, sabihin ko ito, delivery boy 1. Assign ko sa'yo 100 container. Kapag nakakuha ka na 100 container, magpahinga ka na sa isang araw. Kaya niyang gawin yun ng 4 na oras. Kahit half day lang niyang gawin yun, makakapahinga na siya. Sila yung naghahanap ng client?
or ng Hindi. customer nyo? Tayo pa rin yun. Trabaho nyo yun bilang may-ari. Kayo po ang mukha ng sarili yung negosyo, hindi yung tauhan nyo. So you are the one who will look for your customer. Kasi kung ang gagawin nyo, yung delivery boy nyo, uutusan nyo lang na manap ka ng customer, ganito gawin mo. Siya po yung kilala ng customer mo. Ma'am, pag umalis sa'yo yun, pati customer mo nawala. Diba? Paano kung ikaw ang kausap ng customer? O ngayon, pagka umalis yung tao mo, babalikan mo lang yung customer mo, ay wala na sa akin si ganito, hindi na sa akin nagkatrabaho. Inform mo lang sila. Diba? Ito na po yung bago mag-deliver sa inyo. Ikaw kasi yung kausap, diba? Ikaw yung may-ari, ikaw yung kausap. At saka tayo po, binibilhan din tayo ng mga customer natin dahil sa atin. Kagaya niyan, sa totoo lang, kaya naman kayong i-assist ng mga tao ko eh. Pero ba't niyo ako hinanap? Kikindat-kindat si ma'am. Oh. Kikindat-kindat si ma'am. Walang discount kahit akong kausap ninyo. Sorry. Siyempre, iba yung ikaw yung kausap namin. Okay naman po ba, ma'am? Naghintay ka ng matagal. Saan na kayo sa Maynila? Sa Raon. Raon. So ako, ma'am, hindi ako mahilig magbigay ng discount at hindi rin ako mahilig tumawad kapag bumibili ako. Kasi I know kung ano yung value ng serbisyo. Kasi ito, binibili nyo is services. So sa water refilling station business, ang binibili nyo rin is services ninyo. Ilan tauhan po? Balik tayo dun sa computation natin. 450. 5. O magkano ang sahod ng 5? Usually ba, magkano ang Sa Maynila, magkano ang minimum doon sa Maynila? 600, ano na yun? Hindi, pero mami kasi, di ba, sa atin nakatira. So, kaya mas mapapal. Oo. Kasi depende po sa usapan nyo yan. Pag ang tauhan mo, sa'yo nakatira, ikaw ang nagpapakain, may special kayong arrangement dyan. Hindi po yan yung parehas na Ang starting dun ngayon, nasa 400. 400. O sabihin mo ng 400 po, 400 pesos. May hindi, alam ko 500 plus yung ano. Sa bagay ko sa'yo nakatira, di ba? 500 multiply by 26 days, that will be 10,400. I-multiply natin sa 5 people, that will be 52,000 pesos. So kung kanina, 520 less 70,000, i-less mo pa yung 52,000 ba, mami, binanggit ka? Less 52,000 sa labor. Kumikita ka pa rin ng 398,000. Kuryente, tubig. Alam ko na yun ang tanong mo susunod. Na ano kayo? Iles mo na yung 20,000, ma'am, sa kuryente, tubig. O ano pa? Kuryente, tubig, 10,000 lang. Ano bang machine mo? Siyempre, kapag ito makina mo, siyempre, matipid to. Pero kapag ka-package for yung makina mo, magastos yun. O anong makina mo? Kasi yung kuryente at tubig, pwedeng, may life hacks yun di ba? Pag gumamit ka ng solar, di wala ka ng bill. Pagka yung tubig naman po, pwedeng deep well kasi pinapagana rin ng kuryente. Kung sa Maynila, bawal ang deep well. Kung nawasa, sabihin mo ng 20K. Nawasa, sabihin mo ng 50,000. Lakihan na natin para may... Mahal ang tubig sa Manila. O magkano nga? Bigyan mo ako ng Pagpalagay mo ng 25. 20. O 30 na lang sa 30. O 40K muna. Kasama na kuryente. Pwede na yon. Kuryente? Depende naman sa machine. Matipid nga po kasi. Ay, 50,000 muna, ma'am. Para less 50,000 kasama na kupit dito. O ano pa? Ma'am, ang laki pa rin ang titira kasi 48,000, hindi ko maubos yung kinukumpute natin gross sale eh. 50%. Yes, kaya nga ang ginawa ko, dinivide ko sa dalawa, 260,000. I think that Safe pa rin. safe pa din yun. Tsaka yung gas na. Ma'am, ang maintenance po nito, 15,000 in a year. In a year. Yan ang mga reaction. Dapat din ang kinukuhanan mo. May natang video. In a year. Ganun po ang sistema. So, kung kaya palang kitain yun, edi, di ba? 200,000, sige, malinis. Kasama na kupit. Kasama na padulas kung saan man dudulas yan. So, ibig sabihin, magkano lang yung puhunan mo dito sa makina? Kung sa isang buwan, malinis na kumikita ka ng 200,000. Take note 500 pa lang ang pinag-uusapan natin. Hindi nyo na itatanong, ma'am, dun sa mga client namin sa Baguio. Meron dyan bumibenta, Baguio 1.5 per day. Ooh. Saan nagkakasya yung galon nun? Ha? Yung galon, paano yung galon? May sistema po siya para pagkasyahin yun. Baguio nga, kasikip-sikip na pagkakasya niya, ikaw pa. Ma'am, mas crowded ngayon ang Baguio compare sa Maynila yata. Ano po ba kayo sa Maynila? Sa Raon, di ba? Gano'n ba kalaki pwesto? Maliit nga lang. Ay, maliit ang pwesto. Good luck. Yun ang disadvantage pag maliit ang pwesto. Pagpatungin mo lang. Doon tayo natawag na magiging mapamaraan. Ma'am, huwag nyo naintindihin muna yun. Ang intindihin nyo muna kung paano ma-start. At saka bigyan nyo muna kung paano natin may ma-market yung binabanggit ko sa inyong set of goals na 500 container. Diba? O paano yan, Alfred? Paano gagawin yan? O, ang lagi kong challenge sa'yo, kayo po makakapalang mukha nyo kagaya ko. Hindi. Mas makapal ang mukha ko no? Makapal ang mukha ko Daw. Oo. Nag-agree siya.
Pero kaya Kasi mo... makakapag-vlog siya eh. Hindi kasi, kaya makapal mukha ko kasi meron ng may pinagkukuhanan yung confident ko. Kasi wala akong tinatago eh. Wala akong illegal eh. Kung may illegal ako, di ako magbablog eh. So, sabihin ko, 3 customer sa isang buwan, ay sa isang araw, kaya mong kumuha sigurado. Kaya mong kumatok sa pintuan ng bahay. Tapos mag-aalok. 3 customer lang. Kaya no? So, kung 3, i-multiply mo lang yan sa 30, kung isang buwan mong ginawa, that will be 90 new customer. O, i-multiply mo yan sa 3 buwan mong ginawa, that will be 270 customer. Ang tanong, sa isang customer, sa isang bahay, ilang galon ang kinukuha? 5, 3, 10. Average tayo sa 3. Times 3, that would be 810 customer. Ibig sabihin, 3 buwan mong i-market with getting 3 new customer every day, kaya mong bumenta ng 810 bottles in a day. O, paano nangyari yun? Pagka, hindi kasi kagaya to ng negosyo mo, ma'am. Ang negosyo mo kasi, eto grinder, pagkabili sa'yo, next year pa ulit masisira yan. Eto, ma'am, eto tubig. Monday deliver mo, Wednesday pick upin mo yan kasi wala nang laman yan. Masisira, oo nga, no? Ang tinatawag doon, may continuity. Kung kumikita ka sa grinder mo ng 500 piso, 300 piso kada benta, malaki sa una. Pero sa tubig, pa 30 pesos, pa 40 pesos, pero every other day ang benta. O, ang tanong ko naman, ma'am, dito, 40 pesos ang benta mo. Sa isang buwan, sa isang tao pa lang to, naka isang bote na lang araw-araw ang nabibili sa isang pamilya. Sa isang pamilya na, i-multiply mo na lang sa 26 days, that would be 1,040 pesos ang kinita mo sa isang buwan. Sa isang tao. Sa isang bahay. Sa isang bahay. It's interesting. Chiching. Kailangan mo lang alagaan ang mga customer mo. Kailangan sila magkaroon na tinatawag na customer loyalty. Dahil pagpalpak ang serbisyo mo, iwanan ka niyan. Ngayon, doon napapasok ulit na dapat pala itong kuhanin mo. Pero ma'am, kasi sa'yo, hindi bagay ang naisip pang 10K. Ito kasi first innovation sa Pilipinas, pero ako po nag-design na. Ako po ang gumawa niyan. Ako po ang ganda-ganda po niyan. Lahat po nang nag-start na ito, kahit marami ng water station na katayo sa lugar na yon, sila po yung nag-number 1, sila po yung pinakamalakas sa lugar. Kaya bakit kita bibigyan ng 9 out of 9? Bibigyan kita ng 10 out of 10. Ito. Kung iniisip mo dito, just to save the reject water para sa laundry, hindi yan ang tamang pag-inegosyo. Ang laundry ay kayang tumakbo kahit walang water station. Ang water station kayang tumakbo kahit wala yung laundry na yan. It's a matter of magkano bang investment mo sa laundry at magkano bang investment mo sa water station. Pero mas malaki ang kinikita ng water station compare sa laundry. Bakit? Ang water station minamarket. Meron siyang continuity. Ang laundry, hindi. Hindi mo pwedeng i-market na sabihin mo, dito yung lahat ng maraming minuto lalabang ko. Kumbaga ako, honestly telling you this kasi maganda po talagang negosyo ang tubig. Binibili mo ngayon sa SM, tagbe 20 pesos kalit-lit eh. Ito, isang container, 40 pesos lang. Ang dali ibenta. Pero totoo lang, dali ibenta. Ngayon, meron kaming isang staff na ang trabaho ng after sales lang. Kita mo, sir, ma'am, ha? Isa lang po ang naka-assign doon sa amin. Pero kaya po niyang i-cover yung nationwide customer namin. Ibig sabihin, ma'am, wala masyadong problema. Kumbaga basic na. Kasi, correct.